Sa nakaraan nating video ay natapos tayo kung saan nagpanggap na isang babae ang ating bida upang hindi siya madiskubre ng mga tumutugis sa kanya habang nagtutungo sila sa baluarte ni Master Mu. Bukod pa dyan ay nangyari din sa nakaraan nating video ang pagkukwento ni Leon Xiao sa nangyari sa kanya at sa kinakaharap niyang sitwasyon, ngunit sa kanyang mga sinabi ay hindi agad naniwala si Jin Suan, gayong lubha daw iyong mga hindi kapanipaniwala. Gayunpaman, ang kwento ni Leon Xiao ay mabilis din na napatotohanan nang makita nila Jin Suan ang napakaraming expert na lumilipad sa kalangitan at patungo ang mga ito sa direksyon ng kanilang Zion Merchant Guild na kung saan bumagsak ang ating bida. Makalipas ang ilang sandali ng paglalakbay ay narating na nila Leon Xiao ang tirahan ni Master Mu, at sa pagdating nila doon ay agad na binuksan ng dalawang babae ang gate ng lugar upang makapasok sila ng matiwasay. At nang makapasok na sila sa loob ay agad naman silang naramdaman ni Master Mo, kaya naman napabalikwas ito sa kanyang kinauupuan upang silipin kung sino-sino ang dumating. Bukod pa dyan ay maririnig din ang boses ng hangal na disciple ni Master Mo at ipinapaalam nito ang dahilan ng pagdating nila Jin Suan, na kung saan naparito daw ang mga ito upang magdala ng buwan ng paghahandog ng biyaya. Sa huli ay tuluyan nang nakaharap nila Jin Suan si Master Mu, ngunit tila hindi nito nagustuhan ang kanilang muling pagkikita dahil ang unang bungad ni Master Mu ay ang pagtatanong kung iniinsulto ba raw siya nila Jin Suan. Mariin na sinabi ni Master Mu na hindi naman na daw kailangan pa magpadala nila Jin Suan ng ganito pagkatapos siyang matalo ng ating bida sa isang labanan. Mabilis namang tumugon si Jin Suan para pakalmahin si Master Mu at ipinaliwanag niya na hindi lamang siya naparito para doon dahil mayroon pa silang ibang hangarin. Matapos magpaliwanag ni Jin Suan ay tinawag na niya ang ating bida, sabay binanggit na ito raw ang pinakahangarin nila sa pagpunta dito dahil kailangan daw nito ng tulong. Sa umpisa ay hindi muna ipinakilala ni Leon Xiao ang kanyang sarili, bagkus nagpanggap muna siyang isang totoong babae, subalit nang makita niyang nahuhumaling na sa kanyang ganda si Master Mu ay naisipan na agad niyang tigilan ang pagpapanggap. Sa isang iglap ay pinalaki ni Leon Xiao ang kanyang katawan dahilan para mawasak ang damit na kanyang suot-suot, at kasunod nun ay matigas niyang binanggit na kailangan niya ng tulong. Nagulantang naman si Jin Suan nang makita ang matipuno na katawan ng ating bida, habang si Master Mu naman ay halos mawala sa kanyang sarili nang mapagtanto na ang kaharap pala niyang magandang babae ay walang iba kundi si Leon Xiao. Hindi makapaniwala si Master Mu sa kanyang nakikita, kaya naman sinuri pa niya ng ilang beses ang buong katawan ni Leon Xiao hanggang sa matauhan siya sa katotohanan. Si Jin Suan naman na salarin sa kababalaghang ito ay masayang-masaya na ipinagmamalaki na siya raw ang may gawa nito, kaya naman ganito kaganda ang ating bida. Gayunpaman, ang masaya nilang sitwasyon ay mabilis din na napalitan ng seryosong ekspresyon ng suriin ni Master Mu ang katawan ng ating bida at malaman na may kinakaharap itong malaking problema. Nag-aalala na tinanong ni Master Mo kay Leon Xiao kung paano daw napinsala ng ganito ang katawan nito, gayong kung siya daw ang tatanungin ay napakalaking milagro na nagagawa pa nitong mabuhay. Dagdag pa niya na base sa kanyang mga naanalisa ay halos wasak ang lahat ng organs at mga buto ng ating bida at mayroon pang delikadong enerhiya ang patuloy na pumipinsala dito. Sa mga sinabi naman ni Master Mu ay walang paki ang ating bida, bagkus inutos lamang nito na tumayo daw siya dahil hindi maganda na nakikita sila ng iba na nasa ganitong hindi kaaya-ayang posisyon, gayong parehas silang lalaki. Saad pa ni Leon Xiao na wala ring dapat na problemahin si Master Mu para sa kanyang katawan dahil mayroon na siyang paraan upang masolusyonan ito, at ang kailangan na lamang niya ay isang tahimik na lugar na maaari siyang magpagaling. Subalit kasalukuyan daw siyang tinutugis ng buong Nanwu City, kaya naman naparito siya upang humingi ng tulong at proteksyon ng ilang oras. Nang marinig naman ni Jin Suan ang usapan ng dalawa ay bigla siyang nag-alala para sa sitwasyon ng ating bida dahil wala siyang ideya na sobrang malala na pala ang lagay ng katawan nito kahit na nagtatawanan pa sila kanina. Naging interesado naman si Master Mu sa sitwasyon ng ating bida, kaya naman agad nitong tinanong kung sino daw ang nakalaban nito dahilan upang tugisin ito ng buong Nanwu City. Sa tanong ni Master Mo ay mabilis naman na tumugon si Leon Xiao kung saan hindi niya itinago ang katotohanan na ang nakalaban niya ay si Zhang Linghua na sect leader ng Big Dipper sect. Bukod pa dyan ay muli niya ring kwinento ang buong nangyari sa Big Dipper sect, pati na rin ang katotohanang si Zhang Linghua ay kasalukuyan ng umangat sa Nine Heavens Martial Sovereign Realm Expert. Bigla namang napaisip si Master Mo nang marinig ang kwento ng ating bida dahil kagaya ni Jin Suan ay hindi rin ito naniwala agad, lalong-lalo na nang malaman niya ang level ni Zhang Linghua. Kuwenestyon ni Master Mo ang kwento ng ating bida at kung paano ito nakatakas sa isang Nine Heavens Martial Sovereign Realm Expert, subalit sa kanyang pag-uusisa ay tumanggi ng magpaliwanag si Leon Xiao dahil malalaman din naman daw nila iyon kinalaunan.
Pahabol pa ni Leon Xiao na ang importante ngayon ay ang maitago siya ng ilang oras upang makapagpagaling sa lalong madaling panahon. Sa naging tugon ni Leon Xiao ay agad naman na nakaunawa si Master Mu kaya naman kumilos na ito para buksan ang sarili niyang lugar na kung saan siya nagko-cultivate. Ipinaliwanag niya na ito daw ang pribado niya na lugar at maging ang mga Nine Heavens Martial Sovereign Realm Expert ay walang karapatan na makapasok dito hanggat siya ay nabubuhay. Maya-maya pa ay tuluyan nang bumukas ang lagusan papasok sa pribadong lugar na tinutukoy ni Master Mu at nang silipin ito ni Leon Xiao ay labis itong namangha dahil sobra daw nitong ganda. Ang restriction daw sa lugar na ito ay sapat na para protektahan siya ng ilang oras kung magkataon na salakayin sila kaya naman kampante siya na tahimik siyang makakapagpagaling rito. Bumaba ang ating bida sa lagusan at habang pababa siya ay tinawag niya ang atensyon ni Jin Zuan para sabihin na nagawa na niya ang ilang pag-i-improve sa alchemy formula ng Zion Merchant Guild kaya naman magagawa na nilang labanan ang Thunderwind Merchant Guild. Matapos itong ipaalam ni Leon Xiao ay ibinato niya ang isang jade tablet kay Jin Zuan sabay nagpaliwanag na bagamat ang 12 pa lamang daw na pangunahing produkto ang nai-improve niya ay sapat na ito upang baliktarin ang kanilang sitwasyon. Mabilis namang naging interesado si Master Mu sa Jade Tablet na ibinigay ng ating bida kaya naman nagpaalam ito kung maaari ba niya raw itong suriin at ikumpara sa alchemy formula ng Thunderwind Merchant Guild. Sa kahilingan ni Master Mu ay hindi naman tumanggi si Leon Xiao kaya naman pinahintulutan niya ito na makita ang laman ng Jade Tablet sa kondisyon na pumapayag si Jin Zuan. Agad naman na pumayag si Jin Zuan nang marinig ang tinura ng ating bida kaya naman makikitang nagsisimula na si Master Mu na suriin ang nilalaman ng Jade Tablet. Ngunit habang ginagawa ito ni Master Mu ay tila mapapansin na pinagpapawisan ito ng husto sa di malamang dahilan kaya naman naging seryoso bigla ang buong paligid. At hindi rin nagtagal ay natapos na rin agad si Master Mu sa kanyang ginagawa at laking gulat nito nang malaman na sobrang taas ng alchemy formula na nakapaloob sa Jade Tablet kaya naman nagtataka nitong tinanong kung si Leon Xiao ba daw talaga ang gumawa nito. Tumawa naman ang ating bida sa tanong ni Master Mu sabay nagwika na siya daw talaga ang may gawa nito at bakit naman daw siya magsisinungaling. Sa isip-isip ni Leon Xiao ay hindi niya maaaring sabihin ang katotohanang si Yuan Gaohan at si Guya Zheng ang nagpakahirap na mag-improve ng mga alchemy formula kaya naman ang magagawa lamang niya ay magsinungaling at angkinan ang kredibilidad ng dalawa. Sa pagsisinungaling naman niya ay agad na naniwala si Master Mu kaya naman makikitang napayuko pa ito para sumaludo sa talento ng ating bida. Si Jin Zuan naman na nasa isang gilid ay walang nauunawaan sa pinag-uusapan ng dalawa kaya naman napatanong na ito ng resulta kay Master Mu gayong nais niya rin na malaman kung gaano kataas ang level ng formula kumpara sa Thunderwind Merchant Guild. Agad naman na sumagot si Master Mu sa tanong ni Jin Zuan at may buong paghanga nitong sinabi na ang mga alchemy formula daw na ibinigay ng ating bida ay walang halong biro na sobrang mataas ang level at isa daw malaking kahihiyan na ikumpara ito sa iba. Sa madaling salita ay wala daw itong kaparehas at maging ang mga malalaking puwersa ng Thunderwind Merchant Guild ay walang sinabi dito. Lingid sa kaalaman ni Master Mu na ang dahilan kung bakit mataas ang level ng alchemy formula ay sa kadahilan ng ang master niya mismo na si Yuan Gaohan ang nag-asikaso dito. At dahil ito nga ang may gawa ay tiyak na mataas talaga ito dahil si Yuan Gaohan lang naman ang isa sa Supreme Alchemist ng Holy Region. Nang malaman naman ni Jin Zuan ang mataas na paghanga ni Master Mu sa alchemy formula ay labis siyang nagalak at napaluha sa sobrang saya gayong hindi niya inaasahan na totoo pala ang mga ipinangako sa kanya ng ating bida. Sa kabilang banda naman si Leon Xiao na hindi na kinakaya ang mga papuri na natatanggap niya ay bahagyan ng nahihiya gayong hindi niya gusto na tila ba ninanakaw niya ang mga parangal na para sa iba. Bukod pa dyan ay hindi man lang nga raw niya nakita ang nilalaman nito kaya naman hindi niya rin alam kung gaano ba talaga kataas ang level ng alchemy formula na nagawa nila Yuan Gaohan. Maya-maya pa ay makikitang nagmamadaling bumaba si Jin Zuan sa ating bida para iabot ang ilang mga materyales sabay sabi na naririto raw ang mga ilan sa ipinapahanap ni Leon Xiao. Hindi pa daw ito kumpleto ngunit ipinapangako niya na may hahabol ang iba pang kulang kaya naman maghintay lamang daw ang ating bida ng ilang sandali. Sa sinabi naman ni Jin Zuan ay labis na natuwa ang ating bida kaya naman agad itong nagpasalamat at nagbanggit na sa paglabas na lang din niya ibibigay ang ilan pang kulang sa alchemy formula. Matapos kuhanin ni Leon Xiao ang space bag ay agad niyang sinuri ang laman nito at laking gulat niya na malaman na halos naririto na ang lahat bukod sa ilang mga mahihirap hanapin na materyales. Dagdag pa dyan ay napansin din ng ating bida na halos doble ang bilang ng mga primordial stones at starlight stones kumpara sa inaasahan niya kaya naman napagtanto niyang mukhang ibinuhos daw talaga ni Jin Zuan ang pagsuporta sa kanya.
Hindi makapaniwala si Leon Xiao sa tiwala na ibinibigay sa kanya ni Jin Zuan kaya naman hindi na niya napigilan na hawakan ito sa ulo tanda na labis niya itong pinapahalagahan. Mabilis naman na namula si Jin Zuan sa ginawa ng ating bida at hindi nito alam ang gagawin sa kasalukuyan nitong sitwasyon kaya naman nanatili lamang itong tahimik at walang kibo. At nakalipas na ang ilang sandali ngunit makikitang ganun pa din si Jin Zuan na para bang nawala ito sa kanyang sarili kaya naman maririnig na ang pagtawag sa kanya ni Wu Chen. Agad naman na natauhan si Jin Zuan nang marinig ang pagtawag sa kanya ni Wu Chen ngunit kahit na natauhan na siya ay tila ba sariwa pa rin sa kanya ang ginawa ni Leon Xiao kaya naman bahagya pa rin siyang hindi nakaka-recover. Gayunpaman ay pinilit ni Jin Zuan na maging maayos sabay nag-utos sa kanyang mga alagad na dalhin ang jade plate sa mga alchemist ng kanilang Zion Merchant Guild upang simulan na ang pagbabago sa kanilang mga produkto. Mariin pa niyang utos na sa oras na magkaroon ng problema ay huwag mag-alinlangan na wasakin ang jade plate nang sa gayon ay hindi ito mapunta sa kamay ng iba. Sa kanyang utos ay agad naman na sumang-ayon ang dalawa kaya naman umalis na rin sila agad dala-dala ang matinding determinasyon na protektahan ang jade plate. Nang mapansin naman ni Master Mu ang tila ba pag-aalala ni Jin Zuan ay agad siyang nagwika dito na kumalma lamang dahil wala naman silang dapat na ipag-alala. Ipinaliwanag ni Master Mu na bagamat ang jade plate daw ay naglalaman ng napakahalaga na impormasyon ay hanggang doon lang daw iyon at hindi natataas pa. Naguluhan naman si Jin Zuan nang marinig ang tinura ni Master Mu kaya naman tinanong niya kung ano daw ang nais nitong ipahiwatig gayong ang jade plate na lamang na ibinigay ni Leon Xiao ang natitira nilang pag-asa. Para sa kanya ay mas mahalaga pa nga daw iyon kaysa sa kanyang buhay kaya naman bakit daw nasabi ni Master Mu ang ganong mga bagay. Napangiti naman si Master Mo nang marinig ang naging tugon ni Jin Zuan dahil tila hindi pa raw nito nakikita ang pinaka-importanteng bagay sa kanyang harapan at ang tinutukoy niya ay walang iba kundi ang ating bida. Sinabi ni Master Mo na ang jade plate daw ay isa lamang bagay na may mataas na halaga at kung ikukumpara ito sa ating bida ay wala itong sinabi gayong kayang-kaya daw ni Leon Xiao na makagawa ng ganito kahit gaano pa karami. Sa madaling salita ay hindi raw dapat mag-focus doon si Jin Zuan at ang dapat daw nitong unahin ay ang kung paano magagamit ang pinakamaganda niyang oportunidad ngayon na mas mapalalim ang relasyon sa ating bida. Mabilis naman na nakaunawa si Jin Zuan nang marinig ang paliwanag ni Master Mo kaya naman napatingin siya kay Wu Chen sabay napaisip ng mga bagay-bagay kung paano mas lalo pang matutulungan ang ating bida. Sa isip-isip ni Jin Zuan ay tama daw si Master Mu dahil ngayon pa lamang daw ay kitang-kita na nila kung gaano kalakas si Leon Xiao kahit na bata pa lamang ito kaya naman sigurado daw na pagdating ng araw ay isa ito sa magiging pinakamalakas na nilalang sa kontinente. At kung magiging kaibigan daw ito ng kanilang Zion Merchant Guild ay tiyak daw na wala nang maaaring mang-api sa kanila kagaya na lamang ng Thunderwind Merchant Guild na madalas silang pinag-iintirisan. Subalit sa gitna ng pag-iisip ni Jin Zuan ay bigla niyang naalala na hindi ganon kadali ang kanyang iniisip dahil ilang sandali pa lamang sila na nagkakakilala ng ating bida at ang tunay talaga nitong kaibigan ay si Ding Linger. Sa makatuwid ay nagkaroon lamang sila ng kaunting koneksyon dahil sa tulong ni Ding Linger at hanggang doon lamang iyon kaya naman hindi niya alam kung maaalala pa rin daw ba sila ni Leon Xiao pagdating ng hinaharap. Gayunpaman bagamat may pag-aalinlangan si Jin Zuan, ay buo ang desisyon niya na ibigay ang buong suporta kay Leon Xiao kaya naman hindi na siya nagdalawang isip pa na sumugal at mag-utos kay Wu Chen na asikasuhin ang lahat ng materyales na ipinapahanap ng ating bida. Mariin pang ipinagbibili ni Jin Zuan na kahit ano daw ang mangyari ay siguraduhin ni Wu Chen na mahahanap ang lahat at nang marinig iyon ni Wu Chen ay agad naman itong nakaunawa kaya naman sumang-ayon ito ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos matanggap ang utos ay agad na sumunod si Wu Chen sa dalawang kaaalis pa lamang nilang kasamahan at habang pinagmamasdan ito nila Jin Zuan ay muling maririnig na nagsalita si Master Mu na kung saan ipinapaalala nito na hindi daw tamang daan ang paggamit ng mga materyal na bagay upang bumuo ng isang pagkakaibigan. Ang mga kagaya daw ni Leon Xiao ay natitiyak niyang iba sa mga kadalasan nilang nakikitang ugali sa kontinente kaya naman dapat daw pag-isipan ni Jin Zuan ang paggamit ng ganitong pamamaraan. Mas mabuti na raw na ipinakita ni Jin Zuan ang sensiridad niya na gusto talaga niyang makipagkaibigan ng buong puso dahil maaaring sa ganun lamang daw na paraan sila makakabuo ng malalim na koneksyon sa isa't isa. Muli namang napatahimik si Jin Zuan nang marinig ang mga tinura ni Master Mu dahil may napagtanto na naman siya na isang malaking katotohanan na kung saan hindi lamang siya ang maaaring magbigay ng materyal na bagay sa ating bida.
Batid niya na hindi magtatagal at makikilala ang ating bida sa buong kontinente kaya naman sa oras daw na mangyari iyon ay tiyak na dadagsain ito ng maraming mga maghahandog para sa kani-kanilang benepisyo. Sa makatuwid ay tama daw talaga si Master Mo kaya naman napagdesisyonan niyang baguhin ang kanyang paraan at magpapakatotoo na lamang siya sa ating bida upang maipakita ang sensiridad niya na makipagkaibigan. Lumipat ang eksena sa loob ng pribadong lugar at doon ay makikita ang ating bida na sinisimulan na ang paggagamot sa kanyang sarili gamit ang Moonlight Divine Body. Bukod pa dyan ay mapapansin din sa lugar na kanyang kinalalagyan ang napakaraming mga kayamanan na nagkalat sa buong paligid subalit hindi ito sa ating bida kundi kay Master Mo na siyang may-ari ng lugar. Ito ang naipon ni Master Mo sa loob ng ilang taon ng pananatili niya sa Nonwo City at base sa dami nito ay hindi talaga maitatanggi na napakaraming puwersa ang nagnanasa na makakuha ng pabor ni Master Mo. Maya-maya pa ay lumabas si Demonic Dragon para tingnan ang mga kayamanan na nagkalat sa buong paligid upang humanap ng makakatulong sa ating bida at habang siya ay naghahanap ay pinagsasabihan niya si Leon Xiao patungkol sa nangyari. Ipinapaalala ni Demonic Dragon na noong una pa man ay binalaan na niya raw ang ating bida na huwag gamitin ang Demon Sky Battle Armor dahil sobra nitong mapanganib subalit hindi siya pinakinggan ni Leon Xiao kahit na isang beses. Dagdag pa nito na kung hindi daw dahil sa Moonlight Divine Body ay siguradong nilamon na ngayon ng demonic energy ang buong katawan ng ating bida at maaaring buto-buto na lamang ang matira dito. Nainis naman ang ating bida sa pinagsasabi ni Demonic Dragon kaya naman pinatigil niya ito nang sa gayon ay makapag-concentrate siya ng mabuti. Saad pa ni Leon Xiao na kahit ganito daw ang sinapit niya ay wala daw siyang pinagsisisihan dahil ilang beses na siyang iniligtas ng Demon Sky Battle Armor at bukod pa dyan ay wala din naman siyang pagpipilian kundi ang gamitin ito sa gitna ng matinding panganib. Pahabol pa ni Leon Xiao na sa oras daw na makarecover na siya sa Peak Martial Sovereign Realm ay baliwala na ang problema nilang ito kaya naman magtitiis muna sila pansamantala. Wala namang nagawa si Demonic Dragon sa kakulitan ng ating bida kaya naman binago na lamang nito ang usapan at tinanong kung ano daw ang plano. Ngayon ni Leon Xiao. Agad naman na sumagot si Leon Xiao sa tanong ni Demonic Dragon na kung saan ipinaalala niya na sa nakaraan niya raw na buhay ay nakaranas na siya ng ganito at ang ginamit niya noon na solusyon ay ang paggamit ng isang 9th rank artifact. Sa nakaraang buhay ng ating bida ay pinasok ang katawan niya ng mapinsalang Cold Chi mula sa Beaming Dark Palace at para hindi siya nito mapinsala ng lubos ay nilabanan niya ito gamit ang malakas na Sword Intent. Gayunpaman ang paraan na iyon ay pansamantala lamang na solusyon at hindi pang matagalan kaya naman kinailangan pa niya na humanap ng ibang paraan kinalaunan. Nang maalala naman ni Demonic Dragon ang tagpong iyon ay bigla niyang napagtanto na maaari daw nila ulit gawin ang ganung pamamaraan bilang pansamantalang lunas ngunit ang kapalit daw nito ay kakailanganin na isakripisyo ni Leon Xiao ang kanyang Imperial Dynasty Bell. Sa kasalukuyan ay ito lamang daw ang 9th rank artifact ng ating bida na maaaring magamit bilang panglaban sa demonic energy ngunit sa oras na gamitin daw ito ni Leon Xiao ay hindi niya muna magagamit ang Imperial Dynasty Bell hanggang sa hindi pa nasusolusyonan ang problema. Bukod pa dyan ay iminungkahi din ni Demonic Dragon na gamitin ang tatlong elemento na nasa katawan ngayon ng ating bida subalit kung gagamitin daw nila iyon ay isang malaking sugal ang kanilang gagawin dahil walang kasiguraduhan kung kakayanin ba ng katawan ni Leon Xiao ang malakas na elemento. Mabilis namang tumanggi si Leon Xiao na gamitin ang tatlong elemento gayong mas ligtas daw na gamitin ang Imperial Dynasty Bell para sa kasalukuyan niyang sitwasyon kaya naman iyon na lang muna ang pipiliin niya pansamantala. Inilabas ni Leon Xiao ang Imperial Dynasty Bell para gamitin subalit bigla siyang nag-alangan dahil mawawalan na daw siya ng artifact na magagamit sa pakikipaglaban sa oras na ito ay manatili sa kanyang katawan upang ikulong ang demonic energy. Nagalit naman si Demonic Dragon nang biglang nag-alinlangan ang ating bida dahil ngayon pa raw naisipan ni Leon Xiao na magdalawang isip kahit na wala naman na silang pagpipilian pa. Sa huli ay tuluyan nang ang ginamit ni Leon Xiao ang Imperial Dynasty Bell kaya naman makikitang ipinapasok na niya ito sa kanyang katawan at habang ginagawa niya ito ay mapapansin na bahagya nang nawawala ang demonic energy. At hindi rin nagtagal ay tuluyan na nga itong nawala kaya naman nagsimula ng makahinga ng maluwag si Leon Xiao gayong sa mga oras na ito ay unti-unti nang makakapagpagaling ang kanyang katawan. Abangan sa susunod nating video ang magiging kaganapan kung saan magtutungo ang ating bida kay Yuan Gaohan para tingnan ang pinapa-refine niyang 9th rank sword artifact gayong ito na lamang ang inaasahan niya na maaari niyang magamit sa pakikipaglaban. Sa pagpapatuloy din ng ating kwento ay mayroong gagawin ng ating bida na dahilan ng pagtaas ng kanyang level ng ilang ulit kaya naman kung nais mong subaybayan ang ating kwento ay i-open mo lamang ang notification bell pagkatapos mong mag-subscribe.